Hi guys! Welcome to another vlog na naman tayo. So, today ang tatalakayin naman natin ay kung ano yung ginagamit natin na feeds. Kasi sa mga previous video ko, may mga nag-question ano yun daw yung gamit ko na feeds. Kasi nung nakaraan na video ko, ang content ko doon ay yung kung ano ang gamit ko na vitamins. So ngayon, kararating na namin dito ng alas 2. Magpapakain tayo sa kanila. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung kung ano yung gamit natin na feeds. Ha? So, ang pagpapakain kasi natin ng manok ay twice a day po siya. Isa sa umaga, 6 o'clock. And then, sa hapon naman po ay 2 o'clock. Kasabay na rin nun nung pagre-refill natin ng water. Yan. So, sa ngayon, mga nagugutom na itong mga alaga natin. Kasi kanina, malayo pa lang ako dito sa kulungan, naririnig ko silang mga nagsisitilaok. So, narinig nila na pumasok na ako dito. Ay, ayan, tingnan mo. Oh, mga nakapanungaw ang mga ulo. Ayan, mga nakapanungaw ang mga ulo ng mga yan. So, ito ang gamit natin na feeds. Ipapakita natin sa inyo. Ha? So, yan po ang feeds na gamit ko. Itong tinatawag nating Pure Blend. Pure Blend Premium Layer 1 feeds. So, ang itsura niyan, ganito po ang itsura niyan. Yan, ito to. Ito ang itsura ng feeds natin. Yan. Crumble po siya. May mga giniling na mais to. Yan. So, maganda ang result nung feeds na to. Kasi, nung time na nagsimula kami, crumble yung aming feeds. So, siguro mga after 1 month, nagpalit kami ng feeds. So, naging iba ang effect sa kanila. So, yung unang gamit namin na feeds, crumble din siya, pero ibang brand po yun. So, okay naman yung production ng egg nila. Then, one time, nag-try kami ng another feeds, yung pullets, yung medyo malalaki ang bottle niya. So, ang naging side effect nun, ang itlog ng mga manok ko, parang umurong siya sa pagkamaliit. So, napansin ko yung kasi dati, pag nagtitimbang ako, malalaki na siya. Tapos, napansin ko, bakit parang ang liliit? Pero pag tinimbang mo siya, okay naman yung size. Pero matagal kami na-stuck sa extra small, then tsaka peewee. Ang dami kong stock noon. Unlike ngayon, wala akong 2 months na yung mga second batch ko. Wala akong stock ng peewee. May extra small man ako siguro mga 2 tray sa loob ng 1 linggo. 2 tray lang inaano, sama-sama na yon. Hindi katulad dati, grabe. Within 2 months to 3 months, ang dami kong extra small na nai-stock noon. So, ngayon wala. So, syempre, wala naman din kami idea sa pagpapakain ng mga, regarding sa mga ganyan, sa mga feeds. So, sabi nila, mga advice sa amin, kung ano yung sinimulan mo na feeds, idiretso mo lang. Kasi, kumbaga, na-immune na sila dun eh. Yun na yung nakasanayan nila, tapos bigla tayo magpapalit ng feeds. Kasalukuyan nag-lay na sila ng egg, so maninibago na naman sila. So, ang ginawa namin, ibinalik namin sa crumble. So, ganyan. Kaya bumalik din sa dati yung pangingitlog nila. So, yun yung na-experience namin nung nagpalit kami ng feeds. So, sa pagpapakain naman po, ang pagpapakain namin, per head po ay 110 grams ang per head na kain niya. So, kaya bumili ako ng timbangan noon, tinitimbang namin. So, meron kasi kami dito na lagayan. Ito yung lagayan namin. Yan, lagayan ko dito. Then, isang ano kasi nito, isang timba, na ano na namin to is, nasa 20 kilograms. So, computed na namin, basta yung timba na to, 2 timba na yan, sakto, apaw na apaw. Sakto na dito sa first batch and second batch. Kumbaga sa kanilang lahat sakto na yon. Kaya hindi na namin tinitimbang every pakain, timbang every pakain, timbang. Tansyado na namin
isang timbanan na to, as in apaw yun, kasya na sa kanila. Basta dalawang timba na yun. Siyempre, dalawang timba sa umaga, pag nagpakain ka na alas 6, then sa alas 2 naman, dalawang timba pa rin. So, basta per head niya is 110 grams po. So, yun. So, tayo ngayon ay magpapakain muna. At medyo nagugutom na itong mga alaga natin. So, magsasalin tayo ng pagkain nila. So, itabi muna natin itong hagdan. Ay my God, napakabigat itong hagdan. So, dito isasalin ko. So, ganyan po yung ginagawa ko. So, may pansaling kami dito. Salin namin sa timba. Kukulangin tayo dito sa sako na to. Mukhang bubuksan na natin ito. Kaya lang ito, before, nung pinapakain ko, may mga ano to, yung mga darak ba, yung mga pino. Before, kung pinapakain ko sila, pagdating mo dito alas 2, talagang simot na simot yung kakainan nila. Pero ngayon, yung mga mugmug niya, yung mga pinakadarak, naiiwan. Kaya minsan tinatanggal na namin yun. Ayaw na nilang kainin. So ito, atin nyo naman, isang timba na to, apaw siya. So, dalawang ganito papakain natin sa kanila. So, unahin ko muna pakainin yung mga first batch natin. Ito banda yun, yung mga first batch. Then the second batch, dun banda. So, meron akong ginawang salukan nila. Pag magpapakain ka, nasalok natin ganyan. Tapos natin ibubudbud. Ganyan. Para mas madali. Meron tayong pinakasalukan. Yan. So, ganyan lang magpapakain. Tignan mo naman, mga gutom na itong mga to. Tsaka, tinan mo, ang ano niya, ayan, butil-butil to. Butil-butil. Tinan mo, mga nagwawala na silang lahat. Akala mo mauubusan ng pagkain, lahat naman sila makakatikim. Mga nagwawala. O, ayan natin mo. Ito mga itsura nila. Oh, ala, grabe, oh. Oh, magkakaroon kayo. Akala mo, hindi mabibigyan ng pagkain, eh, ano. Mga nagwawala silang lahat. Yan. Tingnan mo itong mga to, mga nagwawala. Alam mo hindi makakakain. Alam mo hindi makakatikim ng mga pagkain. Eh lahat naman sila magkakaroon. Madali na mapakainin yung mga yan. So una, mga natatakot pa kami pakainin kasi syempre ng mga nanunuka. Tapos hindi sila sanay sa tao pa noon. Kaya nga nung bagong bilian, meron kaming gamot para sa pagka-stress kasi hindi pa sila sanay sa tao. O kaya binibilan namin ng gamot yan, mga yan. Pero ngayon, yung mga yan, ayan, sanay na sa tao. Oh, ayan, mga sanay na sa tao, mga yan. O, tinan mo, ayan. Oh, mga nakapanungaw. Ayan pa, dito, sa harapan. Oh, grabe ko yung mga gutom na, oh. Mga gutom na itong mga to. Oh, ayan. Gusto nila itong crumble na to, eh. Yung mga mais kasi. Yung pullets kasi dati, buo-buo, malalaki.
Hindi nila type. At alam nyo pa, isa sa side effect nun, yung pullets na yon, hindi nila nga nila type. Ngayon, ang nangyayari, ang dami ko nakukuhang mga egg na basag, tapos wala nang laman. Siguro sa isang araw, nakakaisang tray ako nabasag. Kasi, sa gutom nila, hindi nga nila typing feeds. Tinutukan nila yung mga itlog. Siyempre, nakagulong na yung itlog. Yung manok sa ilalim, tutukain niya yung taas. Tapos, marami kang makikita mga shell, wala nang laman. O kaya, nakabagsak na sa baba. O kaya, yung mga shell nandito, wala nang laman. Makikita mo yung pinaka-itlog niya. Nandun na. Nasa baba na. So, ganun yung mga experience na naranasan namin nung nagpalit kami ng feeds. So, sa isang araw pa lang, lugi na kami ng isang tray. Imagine mo, sa isang araw, puro basag makukuha mo. Isang tray. Oh, kaya, nagbago kami. Yung kinukuhanan kasi namin before, nagpalit siya, nag-try. Kasi syempre, wala rin, inisip din na, what if, itry natin yung ibang brand. Kasi minsan tayo ganun din eh. Pero may side effect pala dito sa pag-aalaga ng manok. Yung pagpapalit ng feeds. At yun yung naranasan ko. Na hindi nila type yung feeds. At ang dami ko pang nakukuhang crack egg. Kasi nung una makakuha man ako isa, dalawa, mga ganyan lang. Tapos nung sumunod na mga sabi ko sa kapatid ko, bakit ang daming basag? Ang dami ko nakukuha na crack egg. Yung bad crack na nga, pinamigay na nga namin eh. Siyempre, lahat ba yun makakain namin? Nasisira lang yun. Kaya pinamigay na namin yun. Pero no sumunod na, wala na. Nagtatanong pa nga yun na bigyan namin kung mayroong crack egg. Akala siguro lagi kaming may crack egg. Sabi ko wala, nagpalit na kami ng feeds. Wala na ako nakukuha na crack egg. So yun. Kaya advice ko din sa mga mag-aalaga ng manok. Kung ano yung nasimulan nyo at maganda naman ang ituloy nyo na lang. Huwag yung papalit-palit ng feeds. Nasisira yung paglilay ng egg ng mga manok. Naninibago ba? Kasi nangingitlog na sila. Nasanay na sila sa feeds na to. Tapos palit ka na naman. Iba ang side effect sa kanila. Hindi ko lang din alam sa mga ibang mga nag-aalaga ng poultry kung gano'n ang mga experience nila. Pero syempre kami, sa bago-bago nagpo-poultry, gano'n na experience namin. At gano'n din yung advice ng iba. Sabihin sa'yo, ang alam ko sa nag-aalaga ng ganyan, kung ano yung nasimulan na feeds, dapat dire-diretso, hindi na siya pabago-bago. Kasi nasisira nga yung paglilay nila ng eggs. Naninibago ba? Kaya ganun sila. Sa awa naman ng Diyos, 6 months na tong manuka natin, okay na siya. Wala na akong masasabi. Maganda na ang binibigay sa akin na eggs nito. Tsaka yung unang feeds na ginamit ko, crumble din siya. Pero yung yolk niya is yellow. Yellow siya. Ngayon, nung nagpalit kami actually, crumble din naman siya. Ibang brand nga lang. Parehas lang din naman. Ang naging naman niya, ang naging egg yolk niya, kulay orange. Napansin ko, ang ganda ng egg yolk niya. Yung pinakabilog niya, solid na solid. Kasi madalang akong magluto na egg. Although na marami tayong egg sa bahay, pero hindi ako madalas nag-uulam ng egg or kumakain ng egg. Before, bumibili pa ako mga isang tray. Pero, nung nagkaroon na kami ng manukan, bihira ako mag-egg.
Yung pamangkin ko nga dati, ulam niya puro egg. Ang lakas nung kumain dati, puro egg. Sabi nga siya yung magiging regular customer namin. Siya yung kumakain ng mga crack na egg. Nanawa rin yung bata. Sabi niya, nasasawa na daw siya sa egg. Maganda ang ano nito. Maganda ang egg yolk niya. Napansin ko talaga yun. Sabi ko, ang ganda ng egg yolk nito. Makapal siya, na buong buo. Hindi siya yung manipis na egg yolk. Makapal. Yan. Kaya maganda eh. Ano pa, mabigat. Sa egg yolk pa lang, makikita mo na, ang kapal, mabigat, diba? So, ubos na yung isang timba natin. Napakain na natin itong first batch. Doon naman tayo sa second batch na manok natin. So, kukuha ulit tayo ng isang timba. Pupunuin ulit natin. So, ipapakain natin sa kanila. So, ibubud-bud-bud lang natin ganun. Tansyahan na yun eh. Kabisado na namin. Kung gaano karami siya. Kasi nung una, syempre, 110 per gram. So, sa isang ganito, 100 per gram, kung yung 110 gram na yon, kung hanggang saan ba aabot yung sa isang ganito, sa isang salina namin, para tansyado namin. So, sa isang ganito kasi, isang dalawang kulungan na bubudburan na namin, kaya tansyado na namin. Hindi katulad ng ano na hindi mo tansyado, isang buhusan, abay hindi aabot yung isang timba mo. So natansya na namin yun sa everyday na ginagawa mo, natansya na namin kung sa pagbubudbud na to, gaano karami ang malalagyan namin, kung ilang kulungan ba siya. So dalawang kulungan inaabot niya. So kuha muna tayo ng isang timba uli at doon naman tayo sa sa malalaking sa second batch natin. So, yung feeds natin, ganyan na itsura niya. Tingnan nyo, oh. Butil-butil na maliliit. Mas nakakain nila to. Yan. Ganyan siya ang itsura. Yung isa kasi wala na akong, hindi ko mapakita sa inyo eh. Pero malalaki yun, medyo mahahabang ganun yung pullets. So, ito maganda to. So, alam nyo yung feeds na ginagamit ko. Yung ayun yung nandun sa likod, yung isang sako na yon, yung pure blend na pinakita ko kanina. Ang isang sako nun is 1,540. So, every 15 days kasi ang kuha namin doon, ang order namin ng feeds. So, every 15 days, nagbibigay ako ng 480 yata yun. Kasi before 18,600 binibigay ko sa kapatid ko. Nung nagbago kami nitong pure blend, medyo mababa lang ng konti. So, sabihin na natin 18,500 binibigay ko sa kanya. Every quincenas yun. Tapos, then, pag naubos na yun, within 15 days, bibigyan na naman ulit ako sa kanya ng pera para bumili ng feeds. So, sa loob ng isang buwan, nakaka 24 feeds. Kasi dun sa half of the month, 12 na sako na feeds, then another 12 na sako uli. So, maabot siya ng 24 sack in a month. So, suma total, nasa 37,000 ka mahigit ang nagagastos mo sa feeds pa lang. So, yun. Kaya yung mga magtatanong dyan, ayan, nasagot ko na po yung kung anong feeds yung ginagamit ko sa kanila at kung magkano. So, yun po yun. Kaya, hindi rin biro ang mag-alaga ng ganito. Kailangan talaga may budget ka sa pagpapakain. Kasi, syempre, kung wala kang budget, imagine mo, 37,000 mahigit. Hindi rin biro yun sa loob ng isang buwan. Lalo na siguro yung mga nag-aalaga ng malalaking poultry. Yun, yung malalaki ang budget. Dito kasi, ang alaga ko muna is 192 heads nung una. Tapos, nung nangingitlog na siya, kumikita na siya, nag-try ako magkaroon ng second batch. So, yung kinikita ko dun sa una, ipinantulong ko dito sa bago. So, kita ko dun sa first batch,
binibili ko ng feeds dito sa bago, kaya hindi ako hirap. So, ganun yung technique na ginawa ko. Pero kung may budget naman kayo, gusto nyo ganito karaming agad, so, pwede naman isang bagsakan na gastos. Ganun. So, una, 192 ang alaga ko. Then, another 192 ulit. So, nasa 384 siya lahat. Kung may budget na malaki, gusto ko sana palakihan din to. So, sana po nakatulong yung mga na-share kong ideas about sa feeds na pinapakain natin sa mga manok natin. Yan. So, kung meron po kayong mga gustong itanong regarding sa pag-aalaga ng poultry, hanggang kaya kong sagutin, so, itatopic po natin siya dito. So, i-comment nyo na lang po kung ano po yung gusto nyo itanong at sasagutin po natin hanggang kaya natin sagutin. So, beginners lang po ako dito sa pag-aalaga ng poultry. So, tingnan po natin kung makakatulong tayo kung ano yung mga kaya ko na maibahagi sa inyo. So, ayan. Tayo ay aalis na. So, nasa 2 o'clock na mahigit. So, kailangan itong itlog na nakuha ko, matimbang ko na kasi naagad ako sa egg. Wala akong stock sa bahay. Merong order ng small kanina, wala na ako maibigay kasi nag-wholesale po yung customer namin kagabi. So, wala akong stock. So, ngayon, ito, kailangan pagdating ko sa bahay, timbangin ko na. Kasi mahirap yung bibili, wala ka maibigay na paninda. Baka mangyari yung customer mo, lumipat sa iba. Kasi dito sa lugar namin, ang dami nag-aalaga ng gantong poultry. Kasi ito nga po yung business na dito, yung malakas siya. So, kailangan, pagdating ko sa bahay, yan, timbangin ko na siya. Then, after nun, relax na tayo. 1 hour lang naman titimbangin yan, hindi naman ganun katagalan. So, after 1 hour, relax na tayo. So, ganun lang kasimple. Ganun kasimple ang pag-aalaga niyan. Sa dami namin nag-aalaga ng ganito, ay walang kahirap-hirap. Yung father ko kasi sa umaga, siya ang nagpapakain, siya re-refill ng water. Then ako babalik ng 2:00. Then pagka balik ko ng 2:00, pag nagpakain kami at nagpainom, so titimbangin ko naman yung egg. I-ready naman natin yan. Kasi yung customer, alam ko babalik siya Lunes ng hapon. So ganun po ang ano natin. Then, sa hapon, ibabalik na naman dito. Kasi yung water na yon, yung drum na yon, naagad sa kanila. So, kailangan, pagdating ng hapon, refillan na agad ng water. Kaya meron kami dito mga stock na tubig. Sinasalina namin siya ng tubig. Kasi kung hindi ka babalik dito sa hapon, at bukas pa ng umagang balik mo, mga 6:00, asahan mo yung isang drum na yon, side na yon. Simot na ang tubig nun. So, syempre, mas mahaba ang oras. 2:00 ka nagsimula magpakain ngayon. Tapos, balik mo bukas pa ng umaga. So, maagad po yung water na yun. So, kailangan mabandang 5:00, mag-refill na lang ulit tayo ng water. So, yun lang po.